Ito pala ang kwento ng buhay ni John Riel Casimero, isa sa pinakamahusay na boksingero sa Pilipinas at tinaguriang Cuadro Alas, at Angas ng Pinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Si John Riel Reponte Casimero, na mas kilala sa bansag na Cuadro Alas, ay isang tanyag na Pilipinong propesyonal na boksingero at personalidad sa social media. Nakamit niya ang kampyonato sa mundo sa tatlong magkakaibang dibisyon ng timbang, dahilan upang maituring siyang isa sa pinakamahuhusay na boksingerong Pilipino sa kanyang henerasyon. Kilala siya sa kanyang malalakas na suntok, matapang na estilo ng pakikipaglaban, at pagiging handang lumaban sa teritoryo ng kanyang mga kalaban. Maagang buhay 1989 hanggang 2006. Ipinanganak si Casimero noong February 13, 1989, sa Ormoc. Lumaki siya sa isang pamilyang nakararanas ng matinding kahirapan. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang kargador sa pantalan habang ang kanyang ina naman ang nag-aalaga sa kanilang tahanan. Noong bata pa siya, mahilig siyang sumubok ng iba't ibang palakasan. Sa edad na 12, natuklasan niya ang boxing at agad niyang nakita ang kanyang potensyal dito. Naging kalahok siya sa mga pambansang palaro at nagsanay ng husto upang maabot ang kanyang pangarap. Dahil sa kahirapan ng buhay, huminto siya sa pag-aaral noong ikalawang taon ng high school upang ituon ang kanyang oras sa boxing. Pagsisimula ng propesyonal na karera 2007 hanggang 2011. Noong June 3, 2007, naging propesyonal na boksingero si Casimero. Mabilis siyang nakilala matapos manalo sa iba't ibang lokal at panrehiyong kampyonato. Noong 2009, naglakbay siya sa Nicaragua at tinalo si Cesar Canchilla, upang makuha ang pansamantalang WBO Light Flyweight title. Dito nagsimulang mabuo ang kanyang reputasyon bilang isang road warrior o boksingerong handang lumaban sa sariling bansa ng kanyang mga kalaban. Ang riot sa Argentina 2012. Noong 2012, nagtungo siya sa Argentina upang labanan si Luis Alberto Lasarte. Matapos niyang manalo sa pamamagitan ng technical knockout, nagkaroon ng kaguluhan sa arena. Sinalakay ng ilang tagahanga ang ring at ang kampo ni Casimero. Dahil sa panganib, napilitan siyang magtago sa ilalim ng ring bago na iligtas ng mga pulis. Ang insidenteng ito ay isa sa mga pinakakontrobersyal na pangyayari sa kasaysayan ng kanyang karera. Tagumpay sa flyweight. Noong 2016, nagtungo siya sa Beijing, China, at pinatumba si Amnat Roenroeng, upang makuha ang IBF Flyweight World Championship. Kalaunan ay matagumpay niyang nadepensahan ang titulo laban kay Charlie Edwards, sa England. Hari ng bantamweight. Noong 2019, ginulat ni Casimero ang mundo nang patumbahin niya si Zolane Tete sa ikatlong round upang maaga ang WBO Bantamweight World Championship. Noong 2021 naman, natalo niya sa pamamagitan ng split decision ang alamat ng Cuban na si Guillermo Regundo, isa sa pinakamalaking panalo ng kanyang karera. Mga kontrobersya at social media 2022-2025. Noong 2022, nawalan siya ng WBO Bantamweight title matapos magkaroon ng problema sa pagbabawas ng timbang bago ang nakatakdang laban niya kay Paul Butler. Lumipat siya sa Super Bantamweight Division at naging mas aktibo sa social media. Itinatag niya ang kanyang brand na Cuadro Alas TV, kung saan nakabuo siya ng malaking taga-subaybay na kilala bilang Kangkong Nation. Noong 2024, bagamat napatumba niya si Saul Sanchez sa Japan, muli siyang nagkaproblema sa timbang at nasuspend ng isang taon ng Japan Boxing Commission. Noong 2025, natalo siya sa pamamagitan ng unanimous decision laban kay Kyan Oseke, Kamida, sa Kyrgyzstan. Kasalukuyang kalagayan 2026. Pagkatapos ng kanyang suspension, matagumpay na bumalik si Casimero sa ring noong June 2026, sa Japan. Muli niyang tinalo si Saul Sanchez sa pamamagitan ng first round technical knockout, na nagpakitang nananatili pa rin ang kanyang lakas at kakayahan sa boxing. Sa edad na 37, patuloy pa rin siyang naghahangad ng malalaking laban. Isa sa kanyang pangunahing target ay ang laban kontra sa walang talong kampyon na si Naoya Inoue, na kilala bilang The Monster. Pamana.
Mula sa kahirapan sa Leyte hanggang sa pagiging 3 dibisyong kampyon sa mundo, si John Riel Casimero ay naging simbolo ng tiyaga, tapang, at determinasyon. Sa kabila ng mga kontrobersya at pagsubok, nananatili siyang isa sa pinakamatagumpay at pinakakilalang Pilipinong boksingero sa kasaysayan ng bansa. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!